Sa engagement party ng aking kapatid, numisi siya at hinila ako palapit sa kanyang amo. Ito si Carmela, ang kahihiyan ng pamilya. Malakas yung pahayag. Ang kanyang boses ay tumutulo sa pangungutya. Tumango ang aking mga magulang habang ang kanilang mga mukha ay namimilipit sa pagkabalisa. Isang malaking kahihiyan. Bulong ng aking nanay habang ang aking tatay ay tumawa ng alanganin. Ang silid sa marangyang Grand Pine Lodge sa Baguio ay tumahimik ng lubusan. Ang makapal na hamog ay bumabalot sa labas ng malalaking bintana, ngunit sa loob, ang hangin ay mabigat at masikip. Ang kanyang amo, isang lalaking nasa huling bahagi ng edad 50 na nakasuot ng matikas na barong, ay hindi tumawa. Tinitigan lang niya ang aking kapatid, ang aking mga magulang, at pagkatapos ay ako. Nang banggiti ni Paolo ang pangalan ko, Carmela, ang lalaki ay huminto saglit. Ang kanyang mga mata ay naningkit ng sapat lamang para mapansin ko. May kung anong kislap na dumaan sa kanyang muka, masyadong mabilis para pangalanan. Ngunit naging dahilan ito ng paghilap ng aking tiyan. Pagkatapos ay ngumiti siya ng dahan-dahan at kalmado. Interesante. Tahimik ning sinabi, binalingan ang aking kapatid. Paolo, magkita tayo sa opisina ko bukas ng umaga. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Ang ngiti ng aking kapatid ay naglaho. Nakatayo ako doon na naninigas. Ang kahihiyan ay sumusunog sa akin tulad ng apoy. Ilang minuto ang lumipas. Gumawa ako ng dahilan tungkol sa sakit ng ulo at tumakas sa malamig na gabi, nagmamaneho pauwi ng mag-isa habang nang ininig ang mga kamay sa manibela. Kung naranasan nyo na ring tratuhin bilang black sheep ng inyong sariling pamilya, pindutin ang like button at mag-subscribe na yun din. Manatili kayo dahil ang kwentong ito ay magiging matindi. Kinabukasan ng umaga, nakaupo akong mag-isa sa aking maliit na bahay sa gilid ng Metro Manila, nakatitig sa isang tasa ng kape na kanina pa lumamig. Hindi ako dinalaw ng antok. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang imahe ng nisi ni Paolo at ang katahimikang sumunod sa kanyang mga salita ay paulit-ulit na nagpe-play. Ako ay tinaguriang bigo sa pamilya sa loob ng mahabang panahon na kaya kong alalahanin. Sa edad na 41, pag-aari at pinapatakbo ko ang aking sariling independent financial consulting firm mula sa isang simpleng opisina sa bayan. Ang aking espesyalisasyon ay corporate turnarounds, ang paghila sa mga katamtamang laki ng negosyo pabalik mula sa bingit ng pagbagsak. Ang trabaho ay hindi glamorous. Walang nagpa-party para sa tahimik na pagsasaayos ng utang o diskretong negosasyon sa mga supplier. Ngunit, nababayaran nito ang mga gastusin. At sa nakalipas na dekada, nakabuo ako ng reputasyon sa mga may-ari na nangangailangan ng tulong ng walang ingay. Ang mga kliyente ay nagtitiwala sa akin dahil naghahatid ako ng resulta ng tahimik at epektibo. Hindi kailanman kinilala ng aking pamilya ang alinman dito. Para sa kanila, ang tagumpay ay nangangahulugan ng nakikitang mga titulo, malalaking opisina, palaging papuri, at mga post sa social media. Si Paolo, na mas bata ng 5 taon, ay palaging ang bituin, ang may taglay na madaling alindog, ang marketing role sa isang lumalagong kumpanya ng logistics, ang nobyo mula sa isang mayamang pamilya. Walang katapusan ng pagpapalayaw sa kanya ng aking mga magulang. Bawat promosyon, bawat bagong kotse, bawat larawan ng bakasyon ay naka-frame at ipinagdiriwang. Ang aking mga tagumpay ay nakakatanggap ng magalang na pagtango, kadalasang sinusundan ng isang buntong hininga tungkol sa kung paano ako dapat mag-asawa o humanap ng trabahong mas karaniwan. 3 buwan bago ang engagement party,
Tinawagan ako ni Paolo ng biglaan. "Ate, kailangan ko ng pabor," sabi niya. Ang boses ay magaan na parang humihiilang siya ng hatid sa airport. Nagpaplano kami ni Sofia ng ganap na ito sa lodge sa bundok at tambak ako ng trabaho. Magaling ka sa mga boring na bagay, di ba? Pwede mo bang asikasuhin ng ilang kontrata sa mga supplier? Dapat ay tumanggi ako. Ngunit kapatid ko siya at sa kabila ng lahat, may bigat pa rin yun. Kaya pumayag akong tumulong ng kaunti. Nagsimula ito sa maliit na pagsusuri ng mga presyo mula sa mga caterer at magbubulaklak. Pagkatapos ay napansin ko ang mga seryosong problema. Isang kontrata na napirmahan na ni Paolo sa main event coordinator ay naglalaman ng sugnay na maaring maglagay sa kanya sa panganib ng malalaking multa kung magkamali ang oras o mga delivery. Ito ay pabaya, ang uri ng pagkakamali na madaling humantong sa demanda kung magpasya ang supplier na ipatupad dito. Ginugol ko ang 3 gabi sa telepono sa pakikipag-ayos muli, pagtatanggal ng mapanganib na mga salita at pagkuha ng mas maayos na termino ng pagbabayad. Hindi kailanman nagtanong si Paolo kung ano ang binago ko. Nagpasalamat lang siya at nagpatuloy. Pagkatapos ay dumating ang mga deposito. 2 linggo bago ang event, ang photographer at ang live band ay parehong nagpadala ng mga paalala na lampas na sa takdang oras ang pagbabayad at naghahanda na silang mag-cancel. Nakalimutan ito ni Paolo sa gitna ng deadline sa trabaho. Kung mawawala ang mga booking na yun, ang buong party ay babagsak. Walang profesional na mga larawan para sa malaking anunsyo. Walang musika para sa mga sayaw na pinlano ng maingat ni Sofia. Ang lodge ay may mahigpit na patakaran. Walang refund sa venue kung aatras ang mga pangunahing supplier. Ako mismo ang nag-wire ng mga deposito. 400,000 piso para sa photographer at isa pang 300,000 piso para sa banda. Ginamit ko ang pera mula sa retainer ng isang kliyente kamakailan. Sinasabi sa sarili ko na aayusin ko ito mamaya. Nanghako si Paolo na babayaran ako agad. "Isa kang lifesaver, Carmela," text niya. Ang pera ay hindi dumating kailanman. Nagpatuloy ako sa pagkatrabaho. Sinubukan ng florist na magdagdag ng halos 200,000 piso sa mga premium charges na wala sa orihinal na bid. Nahuli ko ito. Tinawagan sila ng direkta at pinilit ang isang naitamang invoice. Ang catering company ay nagbigay ng presyong mataas para sa bar services. Natawaran ko sila ng 20% matapos ipakita ang presyo ng mga kakumpetensya. Ang bawat pag-aayos ay ginawa ng tahimik mula sa aking opisina sa bahay, sa gabi o madaling araw, upang hindi ito makagambala sa aking tunay na mga kliyente. Hindi nalaman ni Paolo kung gaano kalapit sa sakuna ang buong kaganapan. Para sa kanya, lahat ay simpleng naging maayos. Sa lodge, nakatayo siya habang tumatanggap ng mga papuri kung gaano kaperpekto ang pagkakaayos ng lahat, kung gaano kapropesyonal ang itsura ng setup. Nakangiti si Sofia sa tabi niya. Nagpapasalamat sa kanya sa pagpapatotoo ng kanyang bisyon. At pagkatapos, sa harap ng lahat, hinila niya ako sa harap at tinawag akong kahihiyan ng pamilya. Kung hindi ako nakialam, kung hindi ko itinama ang kanyang mga pagkakamali, tinakpan ng kanyang mga kapabayaan, nakipagnegosasyon sa kanyang masasamang deal, ang party na yun ay hindi mangyayari sa paraang nangyari. Walang mga larawan, walang musika, posibleng walang venue. Magmumukha siyang walang kakayahan sa harap ng pamilya ni Sofia, ng kanyang mga kasamahan at ng kanyang magiging biyenan. Ngunit walang nakakaalam. Hindi si nanay, hindi si tatay, hindi si Paolo. Nakita nila ang maayos na kaganapan at ibinigay sa kanya ang lahat ng kredito. Nakita nila akong nakaupo ng tahimik at ipinalagay na wala akong naiambag gaya ng dati.
Ginugol ko ang maraming taon sa pagpapatunay na mali sila sa sarili kong paraan. Pagbuo ng isang negosyo na tumutulong sa mga tunay na kumpanya na makaligtas sa totoong krisis. Ngunit sa kanilang mga mata, nanatili akong kabiguan. Ang taong hindi nag-asawa, hindi nagmalaki, hindi humingi ng atensyon. Nang umagang yon, nag-iisa sa aking tahimik na kusina. Ang bigat nito ay dumaga ng mas matindi kaysa dati. Inayos ko ang lahat para sa kanya muli at binayaran niya ako sa pamamagitan ng pagpapahiya sa akin sa harap ng isang silid na puno ng tao. Sa unang pagkakataon, seryoso kong tinanong ang aking sarili kung bakit ko ito patuloy na ginagawa. Kung bakit patuloy kong pinoprotektahan ang isang tao na hindi man lang ako pinrotektahan kahit minsan. Tinitigan ko ang malamig na kape at napagtanto ang isang bagay na malamig at malinaw. Ginugol ko ang aking buong buhay bilang adulto sa pagsisikap na makakuha ng lugar sa isang pamilya na nagpasya na hindi ako kabilang. Martes ng sumunod na linggo, isang makintab na itim na SUV ang huminto sa labas ng aking maliit na opisina sa sentro ng lungsod. Tumingin ako mula sa aking mesa at nakita ang isang lalaking nasa huling bahagi ng edad 50 na lumabas na nakasuot ng matikas na asul na suit na may dalang leather portfolio. Si Don Teodoro Ramirez ay direktang pumasok sa gusali nang hindi tumatawag ng maaga. Ang aking assistant ay hindi pa dumarating, kaya sinalubong ko siya sa reception area mismo. Naglaan siya ng sandali upang tumingin sa paligid ng espasyo. Simpleng mesa, maayos na mga filing cabinet, ilang naka-frame na credential at mga testimonial ng kliyente sa dingding, na may malinaw na respeto sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay hinarap niya ako ng direkta. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ngunit madaling lapitan. "Carmela," sabi niya, nag-aalok ng mahigpit na pakikipagkamay. "May oras ka ba para sa isang pag-uusap?" Tumanggo ako, nagulat, ngunit mausisa kung bakit ang amo ni Paolo ay magpapakita ng walang pasabi. Iginiya ko siya sa maliit na conference table sa sulok ng silid. Umupo siya sa tapat ko, inilagay ang portfolio sa mesa, at nagsimula ng walang paligoy-ligoy. Noong gabing iyon sa lodge sa Baguio, sabi niya sa boses na pantay at sukat, "Nang ipakilala ka ng kapatid mo at binanggit ang pangalan mo, Carmela, hindi ko ito agad na iugnay. Ngunit ang paraan ng pagtayo mo doon, ng ganap na kalmado, walang panlabas na reaksyon, walang pagtatangkang ipagtanggol ang iyong sarili. May na-trigger ito. Sa pagmamaneho pa uwi pagkatapos, bumalik ang lahat." Huminto siya sandali, tinatangtiya ang aking tugon. Nangatili akong tahimik, hinahayaan siyang magpatuloy. 15 taon na ang nakakaraan. Pagmamay-ari at pinapatakbo ko ang isang katamtamang laki ng kumpanya ng logistics na nakabase mismo dito sa Pilipinas. Kami ay labis na nagpalawak. Kumuha ng mabibigat na pautang para sa mga bagong bodega. Pumirma ng hindi paborableng pangmatagalang kontrata at ang cash flow ay mabilis na nawawala. Ang paghahain ng pagkabangkarote ay wala pang 2 buwan ang layo. Ang aking ama ay namatay noong nakaraang taon. Iniwan sa akin ang negosyo sa isang mahinang estado at nasa bingit ako ng pagkawala ng lahat ng pinaghirapan niya. Ang mga detalye ay nagsimulang bumalik sa akin. Ito ay maaga sa aking karera. Isa sa mga unang proyekto na hinawakan ko ng ganap na mag-isa. Matapos maging independent sa edad na 26, determinado na itatag ang aking pangalan sa Turnaround Consulting. Isang batang consultant ang direktang nakipag-ugnayan sa akin. Nagpatuloy si Don Teodoro. Walang mutual connection. Walang talakayan ng mga bayarin sa simula. Gumugol siya ng ilang linggo sa pagsusuri ng buong libro ng walang bayad.
Tinutukoy ang bawat lugar kung saan tumatagas ang pera. Hindi maayos na negosasyon sa mga ruta ng kargamento. Labis na bayad sa mga kasunduan sa supplier. Mga nakatagong multa sa mga tuntunin ng pautang. Naghatid siya ng isang tumpak na plano ng muling pagsasaayos. Unahin ang muling pakikipag-ayos sa nagpautang. Ibenta ang mga asset na hindi kumikita. Bawasan ang mga redundancy sa operasyon ng walang malawakang tanggalan. Binuksan niya ang portfolio at mainat na inislide ang isang lumang ulat sa mesa. Ang pahina ng pabalat ay nagbabasa, Carmela Reyes, Independent Financial Consultant. Sa parehong malinis na format na ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. Maikli at malinaw na mga bullet, lohikal na daloy, walang hindi kinakailangang mga salita. Itinago ko ito sa lahat ng mga taong ito, inamin niya. Dahil pinaikot mo ang kumpanya nang hindi naniningil ng kahit isang oras. Nang ipilit kong bayaran ka, pagkatapos magsimulang magpakita ng resulta ang pagpapatupad, tinanggihan mo ito. Sinabi mo na nagsisimula ka pa lang sa iyong pagsasanay at hindi ka maaring tumanggap ng bayad mula sa isang taong nahaharap sa tunay na krisis. Ang iyong diskarte ay nagpaalala sa akin ng sarili kong sigasig noong ako ay mas bata pa. Nakatuon, hindi natitinag, walang pangangailangan para sa pagkilala. Tiningnan ko ang mga kupas na pahina. Ang mga alaala ay lumitaw ng walang katapusang mga gabi na nagsusuri ng mga spreadsheet, gumagawa ng mga tawag sa mga supplier, bumabalangkas ng mga sulat sa mga bangko para sa mga extension. Ramirez Logistics, mahina akong sinabi, ganap na pinag-uugnay ang mga tuldok. Pinagsama mo ang mga ruta at ibinenta ang labis na armada. Kinumpirma niya sa isang tanggo. Naibenta ito nang may tubo 3 taon ang lumipas. Ginamit ang mga pondong yon upang mamuhunan ng matalino at lumago ng tuloy-tuloy. Ang mas malaking operasyon na pinamumunuan ko ngayon ay direktang bumabalik sa iyong interbensyon. Ang buong takbo ng aking karera ay nagbago dahil sa tulong na yon na walang bayad mula sa isang exchangero na nakakita ng potensyal kung saan nakita ko lamang ang pagbagsak. Sumhandal siya ng bahagya. Sa party, nakilala ko ang parehong matatag na tingin ng taong tumulong sa akin nang hindi umaasa ng pasasalamat o pagkilala. Ang tahimik na kahinahunan sa ilalim ng presyon. Ang eksaktong profesional na estilo sa lumang ulat na yon ay tumutugma sa lahat ng tungkol sa iyo. Hindi ako nakapagsalita sandali. Ang proyektong yon ay naging makabuluhan sa akin nung panahong yon. Ngunit ang mga kliyente ay nagpatuloy at ibinoon ko na ito sa daan-daang iba pa simula nun. Walang sinuman ang nagbanggit nito muli, lalo na ang magpasalamat sa akin pagkalipas ng mga taon. Bakit pumunta ka dito ngayon? Tanong ko, tunay na gustong malaman. Isinara niya ng dahan-dahan ang portfolio. Dahil ang marinig kung paano ka inilarawan ng iyong sariling pamilya ay hindi tumutugma sa taong kilala kong nagligtas sa aking negosyo. Ang consultant na nagligtas sa akin ng walang fanfara ay hindi isang kabiguan. At dahil nagre-report sa akin si Paolo, mas binibigyang pansin ko ang ilang mga pattern sa trabaho. Huminto siya doon, hindi pa nagpapalawak. Ang implikasyon ay nakabitin sa hangin. Ngunit lumipat siya sa pagtatanong tungkol sa aking kasalukuyang pagsasanay sa halip. Inilarawan ko ang mga kamakailang kaso. Pagsagip sa isang kumpanya ng pamamahagi na pag-aari ng pamilya mula sa foreclosure. Paggabay sa isang regional supplier sa pamamagitan ng mga pagkagambala sa supply chain. Nakinig siya ng mabuti. Nagtatanong ng mga maalalahanin na follow-up na tanong na nagpapakita ng tunay na pag-unawa sa larangan. Nag-usap kami ng halos 1 oras. Ang sikat ng araw sa umaga ay gumagalaw sa mga dingding ng opisina habang ibinabahagi niya ang mga maikling update kung paano umunlad ang kumpanya mula noong aking pakikilahok. Bagong dibisyon, matatag na paglago,
Mga kontribusyon sa komunidad. Kakaiba ang pakiramdam. Ngunit nakapagpapatunay na magkaroon ng isang tao sa labas ng aking pamilya na kumikilala sa epekto ng aking trabaho. Nang sa wakas ay tumayo siya upang umalis. Iniabot niya muli ang kanyang kamay. Pahahalagahan ko ang pagpapanatili ng contact, Miss Reyes, sa maayos na paraan sa pagkakataong ito. Hinatid ko siya palabas. Habang papalayo ang SUV, isang maliit na pagbabago ang naramdaman ko sa loob. May nakakita sa halagang dala ko, hindi sa pamamagitan ng pagmamayabang o mga hinihingi, kundi sa pamamagitan ng mga resulta na tumagal. Sa panahon ng paunang pagpupulong na yon at ang ilang mga tawag sa telepono at mga follow-up sa personal na sumunod sa mga susunod na araw, inilipat ni Don Teodoro Ramirez ang pag-uusap sa tunay na dahilan kung bakit niya ako hinanap sa kabila ng nakaraang koneksyon. Ipinaliwanag niya na tahimik siyang nagsimula ng isang internal audit sa kanyang kumpanya ng logistics humigit kumulang 10 buwan na ang nakakaraan. Udyok ng mga pagkakaiba sa pag-uulat sa pananalapi na tumatawid sa mga departamento. Si Paolo ay sumailalim sa pagsisiyasat ng maaga sa proseso. Inilahad ni Don Teodoro ang ebidensya sa isang kalmado, organisadong paraan, inilatag ang mga nakaprint na ulat, mga email chain, at mga annotated na spreadsheet sa conference table. Ang pinakamahalagang issue ay kinasasangkutan ng isang kontratang may mataas na halaga sa isang national retail chain para sa optimized shipping at distribution logistics. Ang proyekto ay pampublikong kinilala kay Paolo bilang kanyang personal na inisyatiba. Inihatid niya ang huling presentasyon, tinanggap ang pagbati mula sa senior leadership at nakatanggap ng malaking performance bonus kasama ang isang rekomendasyon sa promosyon. Sa katotohanan, ang pangunahing gawain ay isinagawa ng isang junior analyst na naggangalang Nathaniel Hyson. Si Nathaniel ay gumugol ng 6 na buwan sa pagsasaliksik ng data sa merkado, pagbuo ng mga modelo sa pananalapi, at pagbalangkas ng paunang panukala. Sumali lamang si Paolo sa koponan sa huling 2 buwan, pagkatapos ay sistematikong inako ang kredito. Ipinakita ng mga talaan ng email na inutusan niya ang mga miyembro ng koponan na ipadala ang lahat ng mga update sa pamamagitan niya ng personal. Pagkatapos ay ipinasa niya ang mga update na yon sa mga ehekutibo na may kaunting pagbabago sa mga salita. Ipinakikita ang mga ito bilang sarili niyang mga ideya. Ang komisyon na nakatali sa deal ay nagkakahalaga ng 5 milyong piso, kasama ang dagdag na kakayahang makita na nagpabilis sa takbo ng kanyang karera. Iyon ay simula pa lamang. Binuksan ni Don Teodoro ang isa pang folder na naglalaman ng 18 buwan ng mga ulat sa gastos. Rutinang isinumitay ni Paolo ang mga personal na gastos bilang lehitimong gastos sa negosyo. Ang isang weekend trip sa Hong Kong ay naidokumento bilang mga pulong sa pagbuo ng kliyente kasama ang mga potensyal na kasosyo. Ang isang pananatili sa luxury hotel sa Boracay ay may label na Networking Event Coordination. Mga pagbili ng mamahaling damit, mga suit, sapatos, ang mga accessories ay ikinategorya bilang propesyonal na kasuotan na kinakailangan para sa mga presentasyon ng ehekutibo. Kahit na ang ilang mga gastos sa paghaanda para sa kanyang engagement party tulad ng mga pagtikim sa catering at mga pagbisita sa venue scouting ay tahimik na sinisingil sa account ng kumpanya. Ang kabuuang mapanlinlang na singil ay lumampas sa 6 na milyong piso. Ang pattern ay nagsimula sa maliliit na reimbursement na nakalusot at unti-unting lumakas ang loob habang walang agarang mga tanong na lumabas. Ang forensic accounting team ni Don Teodoro ay nag-cross-reference sa bawat item laban sa mga personal na credit card statement, mga entry sa kalendaryo, at mga itinerary sa paglalakbay. Ang mga hindi pagtutugma ay hindi maitatanggi. Nakaupo ako habang nakikinig.
Isang halo ng hindi paniniwala at malungkot na pagkilala ang namutawi. Si Paolo ay palaging mabilis na kumuha ng mga shortcut kapag nakikinabang siya. Ang pagkakita sa dokumentadong landas ay naging imposible upang isantabi ang pag-uugali bilang simpleng kapabayaan. Bakit mo ito ibinabahagi sa akin partikular? Tanong ko sa isa sa aming mga huling tawag. Sumagot si Don Teodoro ng may pag-iisip. Dahil kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan ko upang hawakan ang susunod na yugto. Kamakailan ay nakuha namin ang 2 mas maliliit na subsidiary at ang pinagsamang operasyon ay bumubuo ng humigit kumulang 2.5 bilyong piso sa taunang kita. Kami ay muling nagsasaayos upang alisin ang mga redundancy, pagsamahin ng mga sistema, at tiyakin ang pagsunod sa pananalapi. Nangangailangan ito ng isang independent consultant na may napatunayang kadalugbasaan sa mga turnaround. Isang taong inuuna ang katumpakan kaysa sa politika. Inislide niya ang formal na panukala ng kontrata sa mesa sa aming susunod na personal na pagpupulong. Ang mga termino ay malinaw. Isang 6 na buwang engagement, 14 na milyong piso na kabayaran na may mga probisyon para sa extension batay sa mga resulta. Kasama sa saklaw ang pag-audit sa mga nagpapatong na departamente, pagrerekomenda ng mga kahusayan sa pagpapatakbo, at pangangasiwa sa pagsasama ng pananalapi ng walang kinikilingan. Sinuri ko ng mabuti ang dokumento. Ang proyekto ay mangangailangan ng malaking oras, mga pagbisita sa site, pagsusuri ng data, mga pulong sa stakeholder. Ngunit ang bayad ay kumakatawan sa higit sa karaniwan kong kinikita sa isang buong taon. Higit sa lahat, ito ay isang pagkakataon upang ilapat ang aking mga kasanayan sa mas malaking saklaw, direktang nakikipagtulungan sa isang executive team na rumespeto na sa aking background. Hindi ako maaaring masangkot sa anumang mga desisyon tungkol kay Paolo ng personal, nilinaw ko. Hindi mo na kailangan, tiniyak sa akin ni Don Teodoro. Ang ebidensya ay independyente at tatayo sa sarili nito. Ang iyong tungkulin ay magtutuon lamang sa proyekto ng muling pagsasaayos. Gumugol ako ng ilang araw upang suriin kung paano magkakasya ang engagement sa aking kasalukuyang load ng kliyente. Nagpatakbo ako ng mga paunang projection, isinaalang-alang ang logistics ng paglalakbay sa pagitan ng aking opisina at punong tanggapan ng kumpanya, at tinimbang ang potensyal na epekto sa aking pagsasanay. Ang pagkakataon ay malaki, at ang tiwalang inilagay ni Don Teodoro sa akin ay nakapagpapatunay sa paraang iilang bagay lang ang nakagawa. Bago ako pumirma sa aming huling tawag sa linggong iyon, binanggit ni Don Teodoro ang isang karagdagang punto, halos kaswal lang. Habang isinasagawa ang mas malawak na audit, napansin ng kanyang koponan ang ilang hindi pangkaraniwang paglilipat ng pananalapi na tila walang kaugnayan sa negosyo ng kumpanya, ngunit nauugnay sa mga account ng pamilya. Nakakita ako ng ilang hindi regular na pattern na kinasasangkutan ng mga pondo na konektado sa mga taong malapit kay Paolo. Maingat ning sinabi, pinipili ang kanyang mga salita. Walang tiyak sa yugtong ito, at hindi ako handang gumawa ng mga konklusyon nang walang buong konteksto. Ngunit ito ay isang bagay na naramdaman kong dapat mong malaman. Iniwan niyang bukas ang pahayag, hindi nag-aalok ng mga detalye. Ang pahiwatig ay nanatili sa hangin, nagmumungkahi na maaring may higit pa sa ilalim ng ibabaw kaysa sa maling pag-uugali sa lugar ng trabaho lamang. Hindi ko na pinilit ang mga detalye. Ang kontrata ay tumayo sa sarili nitong merito. Kinabukasan, pinirmahan ko ang kasunduan at ibinalik ito ng elektroniko. Nagpahayag agad ng pagpapahalaga si Don Teodoro at binalangkas ang mga susunod na hakbang. Pag-access sa paunang data, naka-schedule na mga pagbisita sa site,
at isang panimulang pagpupulong sa mga pangunahing pinuno ng departamente. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang malaking profesional na pagkakataon ang dumating sa akin dahil sa aking track record, hindi sa kabila ng mga pananaw ng pamilya. Ang trabaho sa hinaharap ay nangako ng hamon at paglago, at naramdaman kong handa akong humakbang dito. Ilang linggo ang lumipas. Ang aking telepono ay nag-buzz na may numero na hindi ko na-save, ngunit nakilala ko agad. Nagatubili ako bago sumagot. Ang boses ni Paolo ay lumabas na pilit at apurado. Ate, kailangan nating mag-usap ng personal. Pakiusap. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop sa bayan na malayo sa pareho naming mga opisina. Dumating siya nagusot ang damit, hindi nakatago ang polo, maitim ang ilalim ng mga mata. Walang bakas ng kanyang karaniwang kumpiyansa. Hindi nabanggit si Sofia. Nagsimula siya agad pagkatapos umorder ng wala. Palapit na sila sa investigasyon. Mga ulat sa gastos, ang kontrata sa retail, kredito. Nagiging seryoso na. Gusto ng mga tao ni Don Teodoro ng kumpirmasyon mula sa sinumang pamilyar sa aking mga proseso. Nanatili akong tahimik. Hinahayaan siyang magpatuloy. Nasulyapan mo na ang ilan sa aking trabaho noon. Tandaan mo, mabilis na opinyon sa mga presentasyon. Kung makukumpirma mo lang sa kanila na nagpapalitan tayo ng mga ideya, na kinukonsulta kita sa mga diskarte, magkakaroon ito ng bigat. Pamilya ang sumasalo sa pamilya, ate. Palagi. Ang pagsusumamo sa kanyang boses ay hilaw. Halos kapani-paniwala kung hindi ko narinig ang mga bersyon nito habang lumalaki. Hindi ako magsisinungaling, sabi ko ng pantay. Ang kanyang ekspresyon ay tumigas. May utang na loob ka sa akin ng ganito kalaki. Palaging nakapin ang pag-asa ni nanay at tatay sa akin. Hindi mo pwedeng panuurin na lang na mangyari ito. Wala akong utang na kasinungalingan sa iyo at hindi ako makikisali. Hinawakan niya ang gilid ng mesa. Maaaring tapusin nito ang aking karera. Ang kasal. Lahat ng itinayo natin, wala na. Gusto mo ba talagang maging dahilan kung bakit mangyayari yon? Iinurong ko ang aking upuan. Mga pagpili mo yon, Paulo. Hindi akin. Sinundan niya ako sa pinto, bumaba ang boses. Isipin mo kung ano ang gagawin nito sa pamilya. Lalong tumindi ang pakikipag-ugnayan pagkatapos noon. Mga tawag sa kakaibang oras, ang ilan ay mula sa mga nakablock na numero. Mga voicemail na nagsisimula sa panghingi ng tawad, nagiging mapagbintang. Sinasabing nagseselos ako na palagi kong kinasusuklaman ang kanyang tagumpay. Mga text na dumarating ng sunod-sunod, mga paalala ng mga holiday na na-host ko, mga pabor na ginawa ko noon, na ngayon ay naka-frame bilang mga utang na sinisingil niya. Pagkatapos ay lumitaw ang email sa secure system ng kumpanya. Mga mensahe na lumilitaw na nagmumula sa isang address na halos kapareho ng aking professional na isa. Isang solong pagkakaiba ng karakter sa domain. Ang nilalaman ay tahasan. Sunod-sunod na mga mungkahi sa paglilipat ng mga personal na gastos sa mga linya ng negosyo, payo sa muling pangtatalaga ng mga kontribusyon ng koponan sa mga pagsusuri sa pagganap. Ang mga ito ay may petsa upang magmungkahi ng patuloy na konsultasyon. Inilalagay ako bilang kasabwat. Natuklasan ko ang mga ito sa panahon ng karaniwang pagsusuri ng mga shared drive para sa aking proyekto sa muling pagsasaayos. Ang mga timestamp ay magkakasama. Lahat ay nilika sa loob ng isang makitid na window sa gabi. Ang mga IP log ay direktang nakaturo sa workstation ni Paolo. Didokumento ko ang lahat ng metikuloso. Mga screenshot, na-export na metadata, mga talaan ng pag-access. Ipinasa ko ang pakete sa compliance officer ni Don Teodoro muna. Pagkatapos
ay kinumpirma ang aking pagkakasangkot nang humiling sila ng pahayag. Mabilis ang tugon. Nakatanggap ako ng imbitasyon na obserbahan ang pagdinig ng pandisiplina mula sa isang observation room na may one-way glass dahil sa aking katayuan bilang kontratista at direktang kaugnayan. Pumasok si Paolo sa conference room na mukhang kalmado sa una. Nakapress na suit, may hawak na mga tala. Kasama sa panel sina Don Teodoro, ang Chief Financial Officer, HR Director na si Karina Flores, at in-house counsel na si Marcos Rivas. Nagpatuloy sila ng may pamamaraan. Pinapakita ang ebidensya sa screen, hindi magkatugmang mga resibo, binagong mga timeline ng proyekto, at mayon, ang wad na sulat na nagtatangkang idamay ako. Nagsimula siya sa mga paliwanag, mataas na presyon ng mga deadline na humahantong sa mga error sa pagkakategorya. Dynamics ng kuponan kung saan natural na dumadaloy ang kredito pa itaas. Nang diinan sa mga detalye, lumipat siya sa emosyon. Nabasag ang boses habang inilalarawan ang stress mula sa pagpaplano ng kasal at mga inaasahan sa pagganap. Ang panel ay nanatiling hindi natitinag. Inihatid ni Karina Flores ang resulta ng propesyonal. Agarang pagtatanggal para sa matinding maling pag-uugali, kabilang ang pandaraya at pagtatangkang humadlang. Hahabulin ng kumpanya ang sibil na pagbawi ng lahat ng nakuhaan na pondo na nagkakaalaga ng mahigit 6 na milyong piso sa pamamagitan ng mga legal na channel. Dahil sa sinadya na kalikasan at sukat, aabisuhan ng mga awtoridad para sa posibleng pag-uusig kriminal. Mabilis na lumitaw ang seguridad. Tinipon ni Paolo ang kanyang mga gamit sa isang karaniwang kahon, ineskortan palabas sa isang side door. Blangko ang kanyang muka nang dumaan siya sa salamin. Walang kamalay-malay na naroon ako. Umalis ako sa gusali ilang sandali pagkatapos. Nagmamaneho pa uwi sa mga pamilyar na kalye. Walang agos ng tagumpay na sumalubong sa akin. Walang kasiyahan sa pagkakita sa kanyang pagbagsak. Tanging isang malalim na malamig na kaluwagan tulad ng paghinga ng maluwag pagkatapos pigilin ng hininga sa loob ng mga dekada. Ang fallout ay kanya upang angkinin. Binuo mula sa mga desisyong ginawa niya nang walang pagpapahalaga sa mga kahihinatnan. Wala akong naramdamang pagnanais na magdiwang. Tanging ang tahimik na pagkilala na ang ilang mga pattern ay sa wakas ay nasira, nagiiwan ng puwang para sa isang bagay na mas malinis. Lumipas ang 2 buwan. Isang imbitasyon ang dumating sa koreo mula kay Tita Ines. Sulat kamay, pormal, humihiling sa buong pamilya para sa hapunan sa kanyang tahanan sa isang subdivision sa Quezon City. Siya ay palaging ang tahimik na tagamasid sa panig ng aking ina. Maagang nabiyuda, namumuhay ng nakapag-iisa sa parehong bahay sa loob ng mga dekada. Muntik na akong tumanggi, ngunit kasama sa tala ang isang personal na linya. Panahon na para mag-usap tayo ng bukas. Pakiusap, pumunta ka. Malamig ang gabi nang dumating ako. Nakapila ang mga sasakyan sa driveway. Ang sedan ng aking mga magulang, ang SUV ni Paolo, mga sasakyan ng 2 pinsan at ng kanilang mga asawa. Sa loob, ang mesa sa dining room ay nakaayos para sa 10. Mga kandilang nakasinde, ang aroma ng roast beef at niligis na patatas na pumupuno sa hangin. Sinalubong ako ni Tita Ines sa pinto na may mahigpit na yakap. Ang kanyang mga mata ay matalas sa edad na 73. Salamat sa pagpunta, Carmela. Nakaupo na ang lahat. Sina nanay at tatay sa isang dulo. Tigas ng postura. Si Paolo sa tabi ng isang bakanting upuan na dapat ay kay Sofia. Wala siya doon. Ang mga pinsang sina Marco at Luisa kasama ang kanilang mga kapareha ay nagpapalitan ng hindi mapakaling tingin. Nagsimula ang hapunan ng magalang, pagpapasa ng mga ulam,
Maliit na usapan tungkol sa panahon at mga holiday. Naghintay si Tita Inez hanggang sa mapuno ang mga plato bago tumayo sa ulunan ng mesa. Inimbitahan ko kayong lahat dito dahil masyado na akong matagal na nanahimik, sabi niya. Ang boses ay matatag at malinaw. Trinato ng pamilyang ito si Carmela na parang hindi siya mahalaga sa loob ng maraming taon. Tapos na ako doon. Nagsimulang sumabat si tatay. Inez, hindi ito ang... Itinaas niya ang isang kamay. Makikinig ka ngayong gabi, George? Binalingan niya ang silid. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa pamangkin na inyong binalewala. 8 taon na ang nakakaraan. Nang madiagnose ako na may kanser, ang gasto sa paggamot ay lumampas sa aking ipon at insurance. Handa na akong isanla ang bahay. Binayaran ni Carmela ang natitirang mga bayarin, higit sa 2 milyong piso, nang hindi sinasabi sa sinuman. Ipinadala niya ang pera sa pamamagitan ng pundasyon ng ospital upang hindi ko malaman sa simula. Nalaman ko lang mang dumating ang isang sulat ng pasasalamat na nakapangalan sa kanya. Ang tinidor ni nanay ay huminto sa ere. Nakatitig si Paolo sa kanyang plato. Nang mawalan ng trabaho si Marco noong recession at nang ailangan ng puhunan upang simulan ang kanyang landscaping business, patuloy na tumingin si Tita Inez sa aking pinsan. Sino ang nagbigay ng pautang na walang interes na nagtawid sa kanya sa unang taon? Si Carmela. 1 milyong piso, dahan-dahang binayaran sa paglipas ng panahon. Walang pressure. Mabagal na tumanggo si Marco. Nakababa ang tingin. Sinabihan niya akong huwag sabihin kahit kanino. At ang asawa ni Luisa, patuloy ni Tita Inez, nang ang kanyang tech startup ay bungabagsak at nahaharap sila sa eviction, sino ang sumagot sa 6 na buwang renta ng tahimik? Ang parehong tao. Lalo pang tumahimik ang silid. Walang tumingin sa aking mga mata. Ngunit ang pinakamasama, sabi ni Tita Inez, ang boses ay humihigpit, ay kung ano ang nangyari sa pondo ng edukasyon ng inyong lolo. Nagtabi siya ng pera, partikular na isang bahagi para sa bawat apo. Ang bahagi ni Carmela ay 2.5 milyong piso na inilaan para sa kanyang kolehiyo at maagang karera. George at Barbara, kinuha ninyong lahat yon at inilipat sa mga account ni Paolo para sa kanyang matrikula sa pribadong universidad at unang apartment. Namula ang mukha ni tatay. Ang perang yun ay ipinamuhunan para sa batang may mas potensyal. Sumingit si Tita Inez. Nagpasya kayo na walang potensyal si Carmela, kaya kinuha niyo ang para sa kanya. Mahina ang boses ni nanay. Akala namin kakayanin niya ng mag-isa. Palagi naman. Kailangan ni Paolo ang tulong para magtagumpay. Nagsalita si Paolo, depensibo. Mahirap ang panahon. Lahat tayo ay nagsakripisyo. Naging maayos naman si Carmela kahit papaano. Tiningnan siya ni Tita Inez ng direkta. Maayos? Habang ginamit mo ang kanyang mana upang itayo ang buhay na ipinagmamalaki mo? At ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa trabaho, nakaupo ka pa rin dito na umaastang entitled. Hindi mapakali siyang gumalaw. Hiwalay yon. Malas sa opisina. Walang sumagot. Ang mga pinsan ay nagpalitan ng tingin, halatang hindi komportable, ngunit hindi siya kinontra. Hinarap muli ni Tita Inez ang mesa. Hindi kailanman nagsalita si Carmela dahil hindi niya kailangan ng balidasyon mula sa inyong lahat. Binuo niya ang kanyang buhay sa sarili niyang mga termino. Ngunit hindi ko papayagan ng pamilyang ito na patuloy siyang tawaging kabiguan. Umupo siya. Ang katahimikan ay humaba. Tumikhim si tatay. Nagsimulang magsalita. Pagkatapos
ay huminto. Pinunasan ni nanay ang kanyang mga mata gamit ang napkin. Tinulak ni Paolo ang pagkain sa kanyang plato. Nanatili akong tahimik sa kabuuan. Ang mga revelasyon ay hindi bago sa akin. Alam ko na ang tungkol sa pondo ng ilang panahon na. Ngunit ang marinig ang mga ito na binibigkas ng malakas sa harap ng lahat ay nagpabago ng isang bagay. Natapos ang hapunan ng awkward. Umalis ang mga tao pagkatapos ng dessert. Mga bulong ng paalam. Walang matagal na pag-uusap. Hinatid ako ni Tita Ines sa aking sasakyan. Kailangan kong sabihin yon, bulong niya. Para sa'yo at para sa katotohanan. Niyakap ko siya. Salamat, Tita. Sa pagmamaneho pa uwi, umalingaw ang mga salita. Sa wakas, may nagsalita para sa akin nang hindi ko hinihiling. 1 taon nung lumipas, ginawa kong pinalang desisyon. Pinalitan ko ang aking numero ng telepono, in-update ang lahat ng mga profesional na contact, at nag-set ng mga filter sa email upang i-block ang anumang bagay mula sa mga address ng pamilya. Ang mga sulat ay hindi sinagot. Ang mga koneksyon sa social media ay naputol. Walang paliwanag, walang mensahe ng paalam, katahimikan lang. Ang proyekto ng muling pagsasaayos kasama si Don Teodoro Ramirez ay matagumpay na natapos ng mas maaga sa schedule. Ang pinagsamang mga subsidiary ay tumakbo ng mas payat, mas sumusunod at kumikita. Nag-alok siya ng extension. Patuloy na papel na tagapayo sa antas ng ehekutibo na may mga pagpipilian sa equity. Tinanggap ko ito. Lumago ang aking kumpanya. Dumating ang mga bagong kliyente sa pamamagitan ng mga referral mula sa kanyang network. Sa unang pagkakataon, ang aking trabaho ay nagpatakbo sa isang sukat na tumutugma sa aking mga kakayahan. Malaya mula sa mga lumang anino. Lumipat ako sa isang mas malaking espasyo ng opisina sa Makati, kumuha ng 2 kasama at kumuha ng mga piling pro bono case na tumutulong sa maliliit na negosyo sa krisis sa parang sinimulan ko noon. Ang mga araw ay naging makabuluhan, walang pasanin. Ang balita ay nasagap sa pamamagitan ng malalayong channel tungkol sa iba. Sina Paolo at Sofia ay naghiwalay ng tahimik. Pagkatapos ay ang annulment. Ang legal na pagbawi mula sa kumpanya ay umubos sa kanyang ipon. Ang mga hatol sibil ay natambak na may interes. Ang mga aplikasyon sa trabaho ay walang patutunguhan. Ang mga background check ay nagbunyag ng pagtatanggal dahil sa pandaraya. Kumuha siya ng mga kontratang trabaho kung kailan niya kaya. Mababang pasahod, hindi matatag. Sina nanay at tatay ay nanatili sa parehong bahay. Mas tahimik na ngayon. Lumipas ang mga holiday nang walang pagtitipon. Ang paminsan-minsang mga update mula sa magkakaibigan ay nagbanggit ng mga usapan ng pagsisisi. Mga pagtatangkang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga pinsan. Mga mensahe na hindi ko natanggap sa pangalawang pagkakataon. Kitang-kita ang kanilang pagtanda sa mga larawang hindi ko hinahanap. Maagang nagretiro si tatay. Dumarami ang mga reklamo sa kalusugan. Mas nagboluntaryo si nanay. Pinupuno ang mga bakanteng oras. Wala sa kanila ang nakahanap ng paraan pabalik sa aking buhay dahil hindi ko na iniwan ang pinto na bukas. Hindi ko sinubaybayan ng mabuti ang kanilang mga paghihirap. Walang kasiyahan na nagmula sa pag-alam sa mga kahinatnan. Tanging ang matatag na kaalaman ng aking mga hangganan ay nanatili. Ilang gabi sa pagmamaneho pauwi sa mga kalye ng Maynila, naisip ko ang mga taon na ginugol sa pagpapatunay ng halaga sa mga taong tumangging makita ito. Ang enerhiya na minsang ibinuhos sa pag-aayos ng mga bagay para sa iba ay nagpapagatong na ngayon sa sarili kong landas. Ang tunay na kabutihan,
Natutunan ko ay nahahanap ang sarili nitong direksyon kapag hindi binaluktot upang makakuha ng pag-apruba. Ang nakakalasong paboritismo ay kalaunan ay kumakain sa sarili nito. Iniiwan ang mga nagsagawa nito na nakahiwalay sa mga guho. Ang pagputol ng ugnayan ng ganap ay hindi malupit. Ito ang tanging paraan upang maprotektahan ang aking itinayo at patuloy na sumulong nang hindi na dinadala ang kanilang bigat.